asul na dagat, pataas sa bundok, at payapang paligid. Ang oh so relaxing na mga lugar na yan. Naniniwala ba kayong katabi lang na maingay na syudad? Ang pupuntahan natin, espesyal para sa akin. Nakakatuwa dahil this is, I think, I think the first time again returning after my father's passing. Siyempre, daming memories na bumabalik. Hindi lang dahil may gulatan portion. That's one order? Ang dami naman yan. I'm a prisoner of love. Dahil mapapasabi rin kayo ng, uy, may ganyan pala dyan. Pulis ako, pulis. Ito pinili ko, finally, pulis. Yeah! Sorry! Anak ng... Bakit babae? How much is that lobster? Maybe I want a 2,000. We can put back lobster over there. 2,000 too expensive. This is one of your options to go. Nahulaan niyo na ba kung nasaan tayo, Biyahero? Surprise! Biyahe tayo sa Hong Kong. Taasan na natin agad ang energy, Biyahero. Literal na! Mataas! Kahit tanaw daw mula rito ang buong Hong Kong! Oh, yan siya. Kalma! Hindi naman buong Hong Kong, pero ganun ang feels. Kapag narating kasi ang tuktok nito, sure na mapapawaw sa stunning 360-degree view ng syudad. Ito ang Braemar Hills, ang tinuturing na isa sa pinakamadaling hike sa Hong Kong. Nasa 20 to 30 minutes lang kasi ang lakaran mula sa drop-off point. See? No sweat ang hike dito. Ang sabi, easy hike. Easy ba yun? Ilang hakbang lang sa tuktok ng mga bato. Ganito kagandang Hong Kong ang sasalubong sa'yo. Sa Hong Kong naman, you've got so many trails, but this trail, specifically yung Braemar Hill, ito yung isa sa mga pinakamadali. Mga casual hikers or yung mga turista na gusto nila makita yung beautiful view ng Victoria Harbor. Specifically, this trail, taxi, MTR, bus, very accessible. This might be one of the checklists para sa inyo, mga biyahero. Teka, nabanggit ko ba? Libre ang pag-akyat dito, Biyaheros. Ito lang naman kasi ang habol sa tuktok. Pwede, di ba? Cell number 6, Arellano. Yes! Makakalaya na ako! Sa'yo. Ha? Oo. Makakalaya na po ako? Hindi, sabi ng tatay mo, diyan ka lang daw. Patay na yung tatay ko eh. Hindi sigurado kung pang pulis o pang artista ang personality. Parehong mararanasan yan for a day sa gusaling ito na nasa 100 taon na raw ang tanda. Ito ang lumang building ng Yau Ma Tei Police Station na itinayo pa noong 1920s. Ang police station ito, binigyan ng bagong bihis. Para na siyang tourist attraction. Not just for the locals, but most especially for the locals as well. Sabi nila interactive at immersive, yun yung ating malalaman. Ang Yau Ma Tei Police Station, kilala rin bilang shooting location para sa iba't ibang pelikula dito sa Hong Kong. Kaya isa yan sa ni-recreate nila dito sa loob. Camera, props, at wardrobe. Kumpletong-kumpleto. Parang bida na lang ang kulang ah. Yes, Direk. Ready na po ako. Yung mga ni-recreate nila, the attention to detail is just crazy. They're so consistent. It's like, it is truly parang papasok ka sa, like for example, ito, police station. Anak ng Tokwa. Di ba yan? See? Of course, computer. Punta tayo dito. Ooh, armory! So there's an armory.
Pinapakita nila yung mga iba't ibang klaseng barel, may handcuffs. Meron ka ditong mga bala, speed loader para sa revolver. You've got your Helter and Cock MP5. Actually, super duper cool. Of course, sa police station may surveillance room. At sa mga, of course, mga films na may interrogation or may surveillance, parating ito yung mga gamit nila. Itong plot twist, from police to pasaway real quick. Makulong sa Hong Kong? Oh no! So yung mga turista, pwedeng magpanggap na pwedeng magkaroon ng mugshot. Yan. Titingin ka sa camera. Hold this up. Bukod sa mga real-life displays, ang police station na ito, nilagyan din nila ng high-tech features, gaya ng salamin na LED screen at camera-in-one pala. Unang-munang in-scan ang aking mukha hanggang makita sa screen ng AI-generated photo ko. Mukha ko ba yan? Gamitin mo na yung phone mo. Click on the QR link. Tapos lalabas na yung kung anong pinili mong maging sa buhay mo. Ako pinili ko maging janitor. Sa ibang mga kwarto, para bang bibita sa mga classic na action movie dito sa Hong Kong. Hindi naman ako yan Ako, pulis. Ito pinili ko, finally, pulis. Ready your phone. Mobile phone ready. I'm so ready. Anak ng... Bakit babae? Teka, ang ganda ko palang babae. Kamukha ng kapatid ko, nakakatawa! Kamukha ng kapatid ko! Ang galing, kahit maximum number of stay is 20 minutes. 20 minutes, more than enough na yan to enjoy. Ang galing nga parang yun yung napapansin kong, I guess, yung experience ng turista, kahit na 20 minutes lang, pero sobrang quality ang taas. And I think you're being time efficient when you do tours like this. People are lining up and you see that mukhang hit na hit to. Mukhang sikat na puntahan ng mga tao. And you will walk away not handcuffed, but smiling. Oh ha? May pa-transition pa tayo dyan. Looking forward makapagbabad at makapagbilad sa araw. Let's make it the Hong Kong way. Sa beach na kung tawagin, Virgin. Payapa kasi ang lugar. Walang establishments. Walang manggugulo. Mula sa fine white sand hanggang sa clear waters ito, ang beach na ito sa Hong Kong, Malaburakay daw ang atake. Kilala ang Hong Kong sa maganda nitong cityscape, pero hindi rin naman papakabog ang malaparaisong nitong mga beach. Gaya nitong Long Ke Beach. Pero bago makapagtampisaw sa dagat, matcha-challenge muna sa lakaran. So we hike about 50 minutes already, so Right. that's why another 50 minutes we are right there. You know what I realized during my trips here in Hong Kong, most especially when I do the trails, you have signages like this, which is Yes. very, very useful for tourists. And you know the direction. And clear information. Very clear for information. safety. Mga biyero, nakikita na natin from where we are. That's Long Ke Beach. Long means wave, Ke means eggplant. Konting lakad pa, naramdaman na rin ng paa ko ang maputi at pinong buhangin. Ano ba naman yung 20 to 30 minute walk? Mapapadpad ka na dito sa Long Ke Beach. Na originally, it's actually for drug rehabilitation. That's the drug rehabilitation center. This is one of your options to go. And look at this. That's White Beach.
Wala masyadong tao. Sulitin na natin ng payapang paligid. Best time ito para makahinga at magmuni-muni. Bawal muna ang maingay ha. Hehe. Kung ang Long Key Beach ang madalas na dayuhin ng mga lokal para mag-relax, kapag usapang tiyabog naman, may isang paninderya dito na paborito ng mga lokal. Bentang-benta rito ang tinapay na ang pangalan Nakakagoyo. Titikim ka ba ng pineapple buns na wala namang palang pinya? Ako kasi oo. Pabili nga ako ng isa niyan. Oh, you put it inside. Okay. Part of the Hong Kong experience. Pineapple bun with butter. Kita ko si ate, sabi niya, pineapple bun, okay. With butter, tak! Sinaksak niya ngayon yung pineapple bun. Tapos kumuha siya ng, kahit paano, very generous slab of butter. Oh. Kilala niyo na siguro kami, no? Kami ay mga taong mahilig sa malambot na tinapay. Tapos yung tinapay na yan, lalagyan mo pa ng butter. Yan. Oh, wow. The perfect type of bread ay may konting crunch sa labas, tapos nun yung loob sobrang lambot and chewy. Alam naman natin na yung masarap na tinapay, meron ng butter. Pero you add more butter. Wow. I get it. Perfect ito with coffee. Black coffee. Perfect merienda to. Naubos ka na't lahat ng tinapay. Pero bakit nga ba pineapple bun ang tawag dito? Ang sagot, nasa crust nito. Ang malutong na ibabaw ng pineapple bun o tinatawag din na bolo bun. Nakahawig daw ang itsura sa balat ng pinya. Kaya kahit wala itong sangkap na pinya, the name speaks for itself, ika nga. Dito sa isang isla na kung tawagin nila ay Sharp Island. Tuwing low tide, lumalabas ang tambolo na ito. Dito makikita ang natatanging mga bato Na nakahawig sa itsura ng bolo bun. magaspang at tila may pattern din na nahahawig sa balat ng pinya. Kaya tinatawag din itong Pineapple Bun Rocks. Rock on! Sakto dahil dito rin sa lugar na ito, umuulan ng sari-saring seafood. Kanya-kanyang bili ang mga lokal sa kanilang mga suking tindahan. Sa mga bangka na mismo inihahanda at nililinis ng mga nagtitinda ang biniling mga seafood. Dito lang yan sa bagsakan ng mga fresh na lamang dagat, ang pier ng Sai Kung. Saan ka naman makakakita ng crab na kasing laki na ng katawan ko? Para sa mga hindi nakakalam ng Sai Kung, they're very well known to be a place kung saan masarap ang seafood dahil nandiyan yung dagat. Well known din ang Sai Kung dahil mga water sports dito nagaganap. May nagaganap din na hiking dito, lalo na sa mga adventure seekers. Ang gaganda ng mga bundok dito. Ang Sai Kung, tinatawag ding na back garden ng Hong Kong. Kabaligtaran kasi ang itsura nito sa nagtataas ang mga gusali sa syudad. Kaya kung nature trip ang hanap, dapat nasa listahan ng Sai Kung. Pero bukod sa adventures, malapit din sa puso ko ang lugar na ito. Nakakatuwa dahil this is, I think, I think the first time again returning after my father's passing. Hindi dito namatay yung dad ko 13 years ago, pero dito namin dinala yung ashes niya. At tinapo namin dito sa Sai Kung. Ang Hong Kong generally very nostalgic to me dahil once upon a time, yung buhay pa yung tatay ko, siya yung abogado ng maraming OFWs. The last couple of days before his passing, sabi niya, gusto niya Hong Kong to be the place kung saan itatapo namin yung ashes. Kasi ito talaga naging second home niya. Para linawin lang natin, no? Hindi basta-basta dadalhin mo yung ashes ng mahal mo sa buhay at ito-throw mo sa dagat. We had to go through the proper channels and proper government agencies to secure permits. At dahil ngayon na lang ulit ako nakabalik, diretso agad tayo sa puntirya natin dito sa Sai Kung. Ang sari-sari at kakaibang nilang mga seafood.
May isang kali rito kung saan tabi-tabi ang restaurants para sa inyong seafood cravings. What? Oh, yeah. Oh, Hold it? yes, Like this? yes. Like hold it tight. Wow, so handsome. Wow. Very heavy. Yes. This is automatic tule. We call it tule at home. Oh. This is the king crab. Yes. Oh, how much is this king crab? Now this one maybe this size is around $2,000. $2,000. This is all come from the Australia. That also the king crab. Also king crab, Yeah. but Australian king Yeah. crab. Like you can hold it I here. can hold it here? Like Oh, here, here, yes. here? Like you take careful. You hold it here. Okay. This one will bite you. Okay. Oh, okay. very good. You look here. Oh my goodness. Look at that claw. Wow, very heavy also. And this is how much? This one maybe around $5,000. $5,000! Oh, I put it back. Okay. I put it back. Oh, I just hold it like this. It looks Yeah, like an yeah, yeah. alien. Yeah, you put it very Oh, whoa, 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 whoa. So, You choose yourself which one do you want. how can I choose? Mantis shrimp. Now What? you can get the black color. It's Black inside color. have the full meat inside. So, the lighter color Yes. is better. Look like this. Like this one is around one piece around $200. 200? Yes. I think that's all. Part of the budget is okay. Okay. How come they're inside the Oh, bottle? so easy. We cut it the bottle ready. Ah, very good. Because this one is the shell is very soft. Shell is very soft, so it Yes. has to be very Yes. you're delicate and Yes. gentle also. And they always fight each other. They fight each Yeah. other, so you have to separate them. Yes. This one is good. Yeah, yeah. How much for this? This one is around one piece 180. Part of the budget. Oh, very good. I put all together. Yes, yes, yes. Akala niyo yun lang? Aba, there's more! What is this one? This one we call it's the same of the lobster family. It's Lobster called family. the slipper lobster. Slipper lobster. Yeah. Okay, it looks very odd. Yeah. It's not the usual lobster. The lobster, how much is lobster? Like this lobster, How much is that lobster? maybe around $2,000. We can put back lobster over there. 2,000 too expensive. So upgrade, but we need to take it out all the skin. Yes. And then just steam. It's good. You hold it. Hold it. Oh. Yes. Nakapamili na tayo ng seafood. Saan pa nga ba ito didiretso? Eh di sa tiyan ko. Pagkapili kasi ng seafood, pwede na rin ito ipaluto dahil may restaurant ang karamihan sa mga tindahan dito. First dish. Pero ito yung last na pinili natin sa aquarium, no? Ito yung stonefish. The very venomous stonefish. Na itsura niya ay mukhang bato. Parang hindi siya isda. Ngayon, puti na siya. Kinakabahan ba ako? Actually, hindi. Dahil parang legit na Chinese restaurant sila. At dito tayo sa by the sea, so lahat fresh. Tikman na natin. Ito? Pork, very salty pork, mixed with the fish. And this one, a type of mushroom. Maybe kailangan sabay-sabay silang kainin. Dahil yung stonefish, very clean, white fish, wala masyadong lasa. Pero with the pork, very salty. And then, that very distinct mushroom taste. Okay. Alright, next dish is the slipper lobster. Pero yung itsura niya, parang nakaharap sa akin. Yung mata niya nakaharap sa akin, may ilong. Anyway, dalawang style of cooking ginawa nila, sineparate nila. Yung isa may cheese sauce, yung isa may chicken soup. One. Cheese. Okay, ito muna tayo sa chicken. If I close my eyes, tapos hindi mo sinabi sa akin na different type of lobster to, hindi ako maniniwala. Dahil nga, unique siya, may kamahalan siya. Crunchy, I love it.
Sea mantis? Sea mantis. Okay. From planet Mars? No? Okay. Parang lahat sinubukan natin galing ibang planeta. Okay. Oh. Thank you. So this one's just deep fried with garlic and some spices, no? Hindi siya as crunchy as lobster, pero mas malapit siya sa texture ng lobster. Sabi nila deep fried, pero yung lasa niya parang steamed lang. Malinis lang. At least parang nanggaling na tayo sa planetang Mars. Mars! Kung may kakaiba, meron din namang pamilyar na pagkain sa akin dito sa Hong Kong. At kapag street food, ako na ang tour guide niyo riyan. Dahil madalas akong pumunta ng Hong Kong noon pa man, may mga pagkain pamilyar sa akin na tiyak swak sa budget ng mga biyahero. Hakao. Siomai. Yeah, siomai. Steam rice roll? Minsan nagpapanggap ako marunong akong mag-Chinese eh. Kasi gano'n akong savior. Pero nakalimutan ko na. That's one order? Ano to ako? Ang dami naman yan. Siomai. Liangke. Yeah, liangke. Ha. Dito pa rin tayo sa side ko. Pero papasok ka sa parang isang alleyway, no? Parang very hole-in-the-wall type. Parang nai-stall lang sila at yung upuan parang nasa labas lang. So parang hindi talaga considered as restaurant. Siyempre, pag pupunta ka sa ibang bansa, gusto mong tikman yung iba't ibang klaseng type of Chinese food. Specifically, dumplings. Buksan natin tong dumpling na to. Ayun. Yun. Meron siyang pork, meron siyang mani, meron siyang vegetables. Kuchay, I think, yun yung ginamit nila. Ito yung tinatawag nilang steam rice roll na parang version nila ng ano, no? Cheese fries. Binudburan nila ng sesame seeds. In different types of sauces. So you have the spicy here, you have the medyo savory and sweet, and you have the parang medyo may peanut butter na sauce. All in one order. Ang mga in-order ko, naglalaro ang presyo sa 40 Hong Kong dollars or nasa 300 pesos. Pasok sa biyahero budget yan. Dahil nagpapalokal na lang din tayo, dapat pati trip na tambayan at mapapawis ng mga lokal dito, gagawin natin. Ang islang tinuturing na pinakamataas dito, ang High Island. Literal kasi na mataas ang lugar. Alright mga biyero, nandito tayo ngayon sa High Island Reservoir. Now, there are a couple of reasons why pinupuntahan ito ng mga turista or yung mga, I guess, locals. Well, one, nag-hike sila. You have a couple of trails. Uy, kaingit naman. Makisabay nga muna ako sa mga pag-aura ng mga bumibisita rito. Look at that view, Beros! Maganda na ang view dito sa itaas, pero may iba pang pinupuntahan sa ibaba ng isla. Ang mga batuhang ito, sa bandang ibaba ng isla, dinarayo dahil sa kakaiba nitong itsura. Para kasi itong tipak ng bato na pinagdikit-dikit. At yun, ito, yung isa sa mga rason kung bakit pupunta dito yung mga turista. These are the hexagonal rock columns na naturally made. Natural daw itong nabuo matapos ang sinasabing pagputok ng bulkan. Tinatay ang daang milyong taon na ang nakararaan. Ang tagal nun, ha? Dahil nga iconic ang hugis at itsura nito, hindi na lang ito makikita ng personal. Inilalagay din kasi nila ito sa kanilang pera. Makikita ang ganda ng hexagonal rocks sa kanilang $500 bill. Amazing! Wow, it's so yummy. Ang kasi yung natitikman ko or yung na-experience ko sa bibig ko, definitely
seafoody. Very fresh lang yung aftertaste, so... Busog na ako. Curious na ba kayo kung anong kinakain ko? Look at that, mga biyeros. Akalain niyo bang anak ng toko? Tokwa ang bida dyan? Isa dyan? So, thank you. Normally, this type of food na may soybean or normally matamis dahil sanay tayo sa taho. Siyempre, pag tofu naman, usually deep fried. Ito, savory, maalat pala. Very fresh lang yung aftertaste, so... Ang restaurant na ito sa Hong Kong, isa sa mga nagpapakilala ng sustainable cuisine gamit ang soybeans. Sabi! Kasi yung natitikman ko or yung na-experience ko sa bibig ko, definitely seafoody, pero yung texture nang gagaling sa those small fried fishes. Kumbaga, level up na tokwa. O ha? Busog na ako. And I guess it hits home din dahil tagal na ako hindi nakatikim ng taho. Sarap. Soy good naman pala talaga ang mga pagkain dito. Kaya ang restaurant, nabigyan ng Michelin star. Taray! So I came up with this idea of incorporating tofu into different kinds of dishes and still having the kind of meat and different condiments that can go together with the tofu. You get all the different flavors and of course tofu. All the different kinds of soy-based things, like from soy milk into something that is really hard, like a kind of meat, but it's also made of soy. Throughout the meal, you can get lots of surprises from soy that you would not expect. Mula sa restaurant na may star, kargado na ako para sa mga activities na malakas magpaandar. Ang malawak na dagat dito sa Hong Kong. Alangan naman titingnan lang natin, di ba? Siyempre, susugod tayo riyan. Familiar tayo sa Hong Kong city side where you do your eating, where you do your shopping. But in terms of water sports, parang it's non-existent sa utak natin pag pinag-usapan natin ng Hong Kong. Well, now we are experiencing that side of Hong Kong, this side of Hong Kong. Make sure both sides are even. Chill muna tayo sa unang activity, ang kayaking. Wala na patubig-tubig pa. Talo na sa dagat. Dagdag sa kayaking experience, ang pagpasok sa malatunnel na rock formation na ito. Pagkatapos magsagwan ng nakaupo, magsasagwan naman tayo habang nakatayo. Dito sa paddleboarding. Gamit na gamit ang mga braso ko rito ah. At para sa full Hong Kong dagat experience, mag-snorkeling naman tayo. Ano, tara? Para masubukan ng water activities, sa pier ng Sai Kung, makakapagrenta ng bangka at guide. Give yourself 5. Mahalaga na may kasamang guide dahil sila ang magtuturo kung saan ligtas gawin ang mga water activity. Ano? Akalain niyo bang may ganito pala sa Hong Kong, biyeros? Kung sa activity kanina, kailangan ng guide. Sa Chibugan, ang kailangan lang gutom na biyero at masarap na ulam. Kung taste of home ang hanap habang nasa Hong Kong, meron yan dito, biyeros. Uy, Philippines! Pilipino! 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 Unang hinain sa akin, mga pampagana. Ito yung adobo. Adobo to? Adobo popcorn. Adobo popcorn, okay? So, lasa siyang adobo, pero Okay. deep fried siya. So, parang yung estilo dito, parang bite size.
Yes. Parang pinapapak lang. Yes. Habang Good uminom. for beer, yes. Gotcha. Kiring-kiri na, pika-pika rin ang kanilang chicken Shanghai. Pwede. At adobo, birria, queso tacos. Para sa main event, syempre kanin. Ito na ang aming gilao. Ate, mukhang kinikilig ako dito, ha? May lechon belly. Ito yung traditional lechon belly. Thank you. Okay. Tsaka chicken tocino. Ang ano dyan is inspired sa ginataan. Yung sauce niya Coconut is milk? coconut milk Okay. with chili Good shit. and shrimp paste. You had me at coconut milk. Ito po yung ensalada. Ensalada mangga. Toss with the ano po, with the shrimp paste. With the shrimp. Eh di, titirahin ko muna tong bestseller nila, di ba? Ginataan na pasta na pansit, di ba? Kaya naman, in fairness, nangingibabaw talaga yung gata dito sa pansit na to. And I think that's one of the reasons why ito yung isa sa mga bestseller dito. Now, balik tayo ngayon dito sa pork belly. For me, the main star of the show is the pancit or whatever they call it. Ginataang pancit, ginataang pasta. But this one, for sure, balikan. Oh, so good. Bukod sa mga pang-solo na kainan, pinupuntahan talaga dito ang pambarkada nilang boodle fight. Ang paborito kong ulam dito sa barkada ay sinigang at lumpia. Napakasarap. Busog na ang tiyan, busog na rin ang mga mata. Wow. Amazing. Kaya ang katawan, what if ipahinga muna? Sino mag-aakala na sa gitna ng mga kali ng Hong Kong, tila may portal na daan pamparelax ng buong katawan at ang target lang dyan na parte, mga paa? Beheros, dahil gamit na gamit ang paa natin today, deserve naman natin magpa-foot reflexology. Pagpasok sa lugar, classy, vintage, at siya lang vibes dito. Na para bang bumalik sa 1940 sa China. What would you like to do today? So, You know, whole day of walking. walking? So, what do you recommend? so I would recommend to do the foot massage, the Foot massage. 15-minute foot massage. Okay, Yes. foot massage. Okay. Alright. Makakapag-relax na tayo the Hong Kong way! Ano siyang nilagay na pangpamasahe sa likod. Tapos nilagay ko yung pa ako sa mini bathtub na yung tubig mainit, hindi naman nakakapasok. Tapos nagbukas siya ng parang, ang tawag niya to, ang blower. Kinikiliti. Parang may construction lang ah. Di yata sulit, yun na yun? Ay, hindi pa pala. Here? Magsisimula pa lang ang mismong masahe. Hirap ang trabaho na to guys, absensya na. Ito talaga yung most challenging and most physical. Parte ng traditional Chinese medicine, ang foot reflexology. Naniniwala silang ang bawat points ng paa ay konektado sa isang parte ng katawan. Kaya kapag nirelax at minasahe ang paa, kaya raw nitong i-restore ang energy at kalusugan ng katawan. After ng ilang minutong masahe, may tiyaan na nag-aabang sa akin. Pero sa dinami-dami ng beses na napadpad ako sa Hong Kong, never ko naisip magpamasahe. Why? One, because iniisip ko parati na overpriced. Usually times 3, times 4 compared to Filipino pricing. Pero come to think of it, iba kung minsan yung biyahe mo, pwede kang gumastos or justified yung konting gastos. Lalo na kapag pupunta ka sa Hong Kong na lalakad ka ng lalakad, sasakit yung paa mo. Don't you think na parang kasama sa biyahe ay yung relaxation din? So I think
yung kahit na medyo hindi ganoon kamura yung pag-massage. Parang dapat naka-infuse na yan sa budget mo. It's just very relaxing. To top it off, meron ka pang tsaa. Thank you. Mainit. Pamilyar man kung pakinggan ng Hong Kong, nabuksan natin ang pinto sa natatago at naiibang ganda ng syudad na ito. Espesyal na noon sa akin ang Hong Kong. At sa biyahe natin ngayon, mas nadagdagan pa ang puwang nito sa aking puso. Backpack, bye-bye. Sa mahabang lakaran, ilang liko at hinto. May bago para sa bawat bihero. Ako ba yan? Natiyak magpapaalala kung bakit sulit ang pagdayo sa Hong Kong.